Sa detalye ng mga balita, lumakas pa taging tropical storm ang bagyong Berbena habang patuloy na tumatawid sa Sulusi patungo na ito ng Palawan. Dahil dito, itinaas na ng Pag-asa ang signal number 2 sa Calamian Island at extreme northern portion ng mainland Palawan. Kinabibilangan ito ng El Nido, Taytay at Araceli. Nakataas naman ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar: Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern at central portions ng Palawan. Kasama dito ang Cuyo at Cagayancillo Islands. Yan din ang Antique, northwestern portion ng Aklan. Ayon sa Pag-asa, mata ng bagyo ay nasa coastal waters ng Linapakan, Palawan. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 75 km bawat oras. Malapit sa gitna ang pagbugso nito, umabot ng 105 km bawat oras. Kumikilos ito ng northwestward sa bilis na 15 km bawat oras. Inaasahang magpapatuloy naman ang galaw ng bagyo sa hilagang kanluran sa ibabaw ng Sulusi bago gumawa ng panibagong landfall sa northern portion ng Palawan. Maaari itong umakyat sa severe tropical storm category ngayong araw at lumakas pa hanggang bukas. Dahil sa favorable environment, bago ito humina, epekto naman ng surge ng northeast monsoon. Inaasahang lalabas na ng teritoryo ng Pilipinas ang bagyong Berbena bukas pa ng umaga. At dahil nga po sa masamang lagyan ng panahon, kanselado ang klase ngayong Miyerkules, November 26 sa mga sumusunod na lugar: sa Isabela, Etchage, Burgos, Cabatuan, Peña Blanca, Aurora, gayon din ang San Manuel, Luna, Malig, ang Reina Mercedes, Kawayan City, no face-to-face classes. Ayan, all levels, public and private, pero sa Kawayan City, mag-ship sila sa online modular learning. Sa Cagayan naman, Tuguegarao City, walang face-to-face classes, hanggang senior high school, public and private, mag-ship na lang kayo sa online modular learning. Sa Quezon, ang bayan lamang ng Mulanay ang walang pasok, all levels, public and private. Sa Palawan, no classes, all levels, private and private sa mga bayan ng Cuyo, Coron, Linapakan, Taytay, El Nido, Culion, Aburlan, Agutaya, at gayon din sa Butuanga. Sa Brooks Point, ang walang pasok, no classes, kindergarten to senior high school lamang. Sa Oriental Mindoro naman, walang klase o levels, public and private sa Bungabong, gayon din sa Bansud. Sa Romblon, Udjongan lamang ang nagsuspende ng klase o levels, public and private. Sorsogon, no face-to-face classes o levels, public and private sa buong lalawigan, pero kinakailangan mag-shift to modular learning. Sa Camarines Sur, bayan lamang ng Tinambak ang walang klase o levels, public and private. Sa Camarines Norte, ang Daet, no face-to-face classes o levels, magsiship sila sa online o modular learning. Ang mga sumusunod naman, walang klase talaga, o levels, public and private: Kapalonga, San Lorenzo Ruiz, Talisay City, gayon din San Vicente, Labo. Ang Basud, wala din pong pasok, all levels, private and public. Sa Albay, Tiwi lamang po ang nagsuspende ng klase, all levels, public and private. Sa Negros Occidental, ang mga sumusunod ay walang klase, all levels and private. Binalbagan, Hinigaran, Ilog at Bacolod City. Yan po ay nagsuspende ng klase hanggang senior high school. Sa Bacolod City pala. Maganda umaga, Pilipinas! Ngayon po ay Miyerkules, kasama natin si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel, gayon din sa lahat ng mga tagapakinig natin. Ang bagyong Berbena ay lalo pang lumakas at ito po ay nasa may bahagi na ay patungo na sa West Philippine Sea. Ang huling lokasyon nito ay nasa 130 km kanluran ng Coron sa Palawan. Taglay niya yung pinakamalakas na hangin, nasa 85 km per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman sa 105 km per hour. Ito po ay may international name na, no, dahil isa na siyang tropical storm. Ang kanyang international name po ay Koto. Koto ay mula po. Kotong? Sorry. Koto po. Koto. C-O-T-O. K-O-T-O po. Sorry, ang dinig ko po Kotong, no? So, Koto. Koto. Opo. Koto ay galing po sa Japan. Yan po ay isang uri ng instrumento, lira sa atin, no? Lira o alpa.
Musical instrument pala ang koto. Opo, sa Japan. Dito sa atin ginagamitan niya ng ng soyod. Isip ko. Okay po. Sige po. Kuto naman yun. Kuto. So koto. So from here, from Philippines, tutuloy siya ng Vietnam. Opo, or pwede rin po kasi maging low pressure area na siya, baka base po sa track natin, hindi na po ito magla-landfall sa Vietnam. So ngayon po, signal number 2 pa rin sa Calamian Islands at extreme northern portion ng mainland Palawan. Pero papalayo na to ngayon, no, sa bahagi po ng Palawan. Nakalampas na po ito, nakapitong landfall po ito. Yung huli po dito sa may Linapakan sa Palawan, yung po yung ikapitong landfall. Kasi po mga isla yung dinaanan niya. Signal number 1 naman sa Occidental Mindoro at northern and central portion ng Palawan, kasama yung Cuyo at Kalayaan Islands. Samantala po, may gale warning pa rin tayo dito sa mga baybayin po ng Hilagang Luzon. Kaya delikado maglayag, no, sa may area ng Ilocos Region at mainland Cagayan, maging sa Batanes, Babuyan Islands, dahil magiging maalon po yung karagatan. So sa araw po na ito, mababawasan na yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Balit magiging maulan pa rin sa may bahagi ng Cagayan Valley, partikular na sa Cagayan, Isabela, maging sa Apayao, abot po hanggang Aurora, Quezon, at silang bahagi ng Bicol Region. Dulot po yan ng shear line habang may mga pag-ulan pa rin sa may Mindoro at Palawan. Dulot naman po nung trap, no, o mga kaulapan na dala ng bagyong si Verbena. Sa iba pang bahagi natin basta dito po sa Metro Manila, possible po medyo maulap na lang yung kalangitan, no? Medyo mabawasan na or halos mawala na po yung mga malalakas na mga pagulan. Kung meron man mga light rains na lamang po ngayong araw. Sa iba pang bahagi natin bansa, dito po sa Visayas at Mindanao na dinaanan po ng bagyo, inaasahan naman natin na posible po na mas maaliwalas sa panahon na yung mararanasan po, no, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ng Kabisayaan at ng Bicol Region. Walang kaulap-ulap sa may bandang Mindanao. Opo, yes po. Mas maaliwalas sa panahon na yung mararanasan po nila. Pero bakit ganun? Ang dami pa rin binaha. Masyado bang matubig tong si Verbena? Well, based po sa ating mga na-monitor, yung mga dinaanan niya po, may matataas naman po yung mga na-record po, no, at least more than 50 to 100. Although, syempre, sir, yung, alam natin, sir, Angel, saturated na rin kasi dahil sa mga nagdaang bagyo, no? Yung flood kasi o pagbaha, medyo complex siya eh. Isang component lang yung ulan, no? So, marami pa ibang factors na pwedeng makonsider. But yeah, tama po kayo, yung tinatawag antecedent rainfall, ibig sabihin, yung mga ulan na nauna na, no, na ibinagsak bago nagkaroon ulit na itong bagyo. So, nakita po natin na marami po siyang inulan. Maraming dala siyang ulan, partikular na doon sa lugar na dinaanan niya. Okay. So, wala naman tayo nakikita ang panibagong sama ng panahon for the next few days? Opo. Sa ngayon, wala pa naman po tayong minomonitor. Pero, ang forecast natin, Sir Angel, no, ngayong December, isa o dalawang bagyo pa. And usually, pag December, Visayas at Mindanao din yung nagiging track ng bagyo. Tsaka ang problema pa, kadalasan, pagka Disyembre, naglalandfall. Yes po, opo. At yun nga, sa Visayas at Mindanao yung dinadaan. Or nag-recurve naman. Yun yung dalawang. Anyway, sana nga po, total, malakas naman tayo magdasal sa langit para wag na sanang tumuloy kasi dami na nating perwisyong dinaanan eh. Sana nga po, makapahinga din tayo pare-pareho. Lalong-lalo na matagapag-asa, walang tulugan. Di ba? Okay, pahinga na muna kay Kaobet. Maraming salamat, magandang umaga. Salamat, magandang umaga po. Si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Magandang